أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Insyaallah, ating ipagpapatuloy ang ating lecture mapatungkol sa Day of Judgment o Araw ng Paghuhukom. Ang kahapon na naganap na ating nailahad o ating naisalaysay ang pambungad ng topiko natin ay walang iba kundi ang Araw ng Paghuhukom. Alhamdulillah, sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga oras na ito ay ating tatalakayin ang isa sa mga pinakamahalagang malaman o aralin na dapat malaman ng mga Muslim sa kadahilanan ang araw ng paghukom. Ito ay kabilang sa pinaniniwalaan o pangunahing pinaniniwalahan ng Muslim na itinuturo sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ating ipagpapatuloy ngayon, ating itatalakay ang mapatungkol sa tatlong bagay, walang iba kundi ang Qiyamah, As-Sugra, at yung Barzakh, at yung Maut. Inshallah, ating ipapaliwanag yan ng detalyado mula sa banal na Quran at gayon din sa hadith ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at gayon din sa mga kasabihan ng mga scholar, inshallah subhanahu wa ta'ala. Lagi nating tatandaan na ang bawat stage ng isang tao o katayuan ng isang tao, antas ng isang tao at ang kalagayan ng isang tao ay ito ay lumilipas. Ito ay lumilipas at ito ay lilipat papunta sa kabila. At ang stage na ito, may mga pangalan ito. Ito ang tinatawag na Qiyamah As-Sugra at gayon din o ang Barzakh at ang Maut. At ito yung mga stages na dadaanan ng isang tao, dadaanan ng bawat nilalang nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. At inshallah, ating tatalakayin yan sa mga oras na ito, ang bawat detalye, inshallah subhanahu wa ta'ala. Unang-una ay ang sinasabi natin kanina na Al-Qiyamah As-Sugra. Ang ibig sabihin ng Al-Qiyamah As-Sugra, ito ang the minor resurrection. Minor resurrection. Ang Qiyamah As-Sugra means the minor resurrection. Ito ay ang kamatayan, ika nga. Okay? Ito ay ang tinatawag na kamatayan alinsunod sa mga opinion o pananaw ng mga scholars natin sa Islam. At bawat bawian ng buhay ang isang tao, bawat tao na binawian ng buhay ay siya ay dadaan sa tinatawag na resurrection, pagkabuhay muli. Pagkabuhay muli. At kapag dumating ang kanyang oras, kapag siya ay binawian ng buhay, siya ay lilipat sa kabilang stage ng kanyang buhay, ay walang iba kundi inshallah, tatalakay natin mamaya. Okay? Life, then after the life is death, then after the death is the interval or barzakh, inshallah subhanahu wa ta'ala. Ito ay alinsunod sa hadith na binanggit na naisalaysay mula kay Bukhari at saka ni Muslim at gayon din sa ibang mga narrator ng hadith na katulad na lamang ni Imam Muslim. Ito ay matatagpuan nating babasahin yung hadith na ito mula kay Sahih al-Bukhari sa Kitabur Riqaq, na kung saan sinabi, haddathani Sadaqa akhbarana Abda an Hisham an abihi
عروة بن الزبير بن العوام عن عائشة رضي الله عنه قالت كان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول إن يعيش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم فقال هشام يعني موتهم. Ang ibig sabihin nito, ito ay sinabi sa na mula kay Aisha radiyallahu anhum ajma'in na kanyang sinabi na merong mga badu, mga kalalakihan na mga badu. Alam natin yung badu, ito ay yung mga Arabo na nanggagaling pa sa malayong lugar o kaya sa bundok, okay, sa disyerto. Ang tawag sa kanya ay badu. Na dumating kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sila ay nagtanong at kanilang sinabi sa kanya, mata saa, kailan ang oras? Ang ibig sabihin dito, ang tinatawag na panahon o kaya'y sabihin nating resurrection, okay? Ngunit ang tinutukoy dito yung tinatawag na death, okay? Which is small resurrection, okay? At ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkatapos tinanong ito ay ang tiningnan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa mga grupo ng mga badu na ito ay yung pinaka mababa sa kanila, yung pinakabata sa kanila. At kanyang sinabi, kapag ang bata na ito, ang tao na ito, yung mas nakakabata sa inyo, okay, ay mananatili, mabuhay, ay hindi niya maaabutan, okay, hindi niya maaabutan ang katandaan hanggang sa dumating sa inyo ang inyong oras. Okay. So, sinabi ni Hisham, sinabi ni Propeta Masasalam na dumating na sa inyo ang oras, hanggang sa dumating sa inyong oras, yaon ay walang iba kundi ang tinutukoy niya, yaong kamatayan. Yaong kamatayan. Ayon kay Ibn Kathir, rahimahullah, na kanyang sinabi, na ang ibig sabihin dito, ito yung katapusan ng kanilang henerasyon. At henerasyon, katapusan, huling kanilang henerasyon, okay? At ito yung pambungad o kaya bukana, pagpasok na para sa kabilang buhay. Sabihin yung tinatawag na kamatayan. Okay? Sa kadahilanan, para sa lahat na sila ay binawian ng buhay, ay kinokonsidera na sila ay dinadaanan nila ang kanyang hereafter, ang kabilang buhay. Okay? Kapag ang isang tao binawihan na ng buhay, ibig sabihin, dumaan na siya sa tinatawag na kabilang buhay, na kung saan ito ay walang iba kundi ang kamatayan. At may mga tao na kung saan na sinasabi nila na kapag namatay ang isang tao ay siya na ay nagsisimula sa kanyang muling pagkabuhay. Okay, may mga tao nagsabi na kung saan ito ay sinabi ni Ibn Kathir rahimahullah, isang matinding scholar sa Islam, nagpapaliwanag ng mga tafsir, siya tinatawag na mufassir, na may mga tao raw na nagsasabi na ang paniniwala na sinasabi nila na kapag ang isang tao binawian ng buhay, ay siya ay dumaan. Okay? Siya ay nagsimula na sa kanyang kabilang buhay. At ito ay totoo naman. Sadyang totoo naman ang sinasabi ng mga yaon. At gayon din sinabi niya na ito rin ay pananaw ng mga ibang mga philosophers. Alam natin kung sino yung mga philosophers. Okay? Ngunit, iba ang kanilang ipakahulugan sa mga katagang yaon. Iba ang kanilang ipakahulugan sa mga katagang yaon, sa mga paniniwala na yaon, na kung saan hanggang sa nagiging invalid, nagiging hindi makatarungan at walang kabuluhan at hindi katanggap-tanggap. Sa kadahilanan, ito ay hindi alinsunod
sa tinuturo ng Quran at hadith ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At gayon din yung mga atheists, yung mga yung mga atheists, ibig sabihin yung mga hindi naniniwala na sa kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi naniniwala na mayroong dakilang takapaglikha. Yun yung mga atheist, mga pagano na ang kamatayan ay ito ang huling yugto ng buhay ng isang tao. Huling yugto o stage ng isang tao ang kamatayan. Okay? At wala nang resurrection na mangyayari. Wala nang pagkabuhay muli, wala nang paglilitis pagkatapos ng kamatayan. Ito yung paniniwala ng mga pagano, ito yung paniniwala ng mga atheists, mga walang Diyos, mga walang paniniwala sa Diyos o kaya Panginoon. Sabi rin ni Ibn Kathir rahimahullah, merong mga atheists at gayon din mga heretics, okay, na naniniwala, okay? Naniniwala dito, hindi lahat ng atheists, ngunit merong mga atheists na may naniniwala din sa ganitong uri ng paniniwala na pagkatapos ng kamatayan ay meron ding buhay, ay meron tinatawag na sabing resurrection. Ngunit, iba ang kanilang interpretasyon, iba ang kanilang ipakahulugan sa bagay na ito, at ito ay kasinungalingan. Ito ay batay lamang sa kanilang kuro-kuro. Okay. As for the great hours is concerned, ito ay napakadakilang talakayin, inshallah subhanahu wa ta'ala, at napakalawak na talakayin. Okay? Ang oras na kung saan at ang oras o kaya yung una at saka yung huli, okay, na mangyayari sa araw ng paghukom, ang sino mang unang tao at ang sino mang huling tao sa araw ng paghukom ay gaganapin ang pagtipon-tipon. Ito na yung great hour of resurrection. Okay? Dito na tayo magtipon-tipon sa kabilang buhay mula sa mga naunang tao hanggang sa pinakahuling tao. Pinakahuling tao, baguhin o gunawin ang mundo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Tayo ay babangunin niya, titipunin niya sa isang arena. At ito yung oras na kung saan ay walang nakakaalam nito maliban lamang siya. Maliban lamang si Allah Subhanahu wa Ta'ala ang nakakaalam sa bagay na ito. Al-Qiyamah Sugra, ibig sabihin yung minor resurrection, ito ay tinatawag din na Al-Ma'ad al-Awwal, na ibig sabihin the first appointed time. Okay? Ang unang tinalagang oras. At pagkatapos yung Al-Barzakh, yung tinatawag na Al-Barzakh, ito yung tinatawag na interval. Okay? Sabihin yung pagitan, the Barzakh, which means the lifespan between the death and the day of judgment. O kaya the great hour or the day of judgment. Okay? Sabi o naayon kay Ibn Qayyim rahimahullah, ang kamatayan, ito ay isang pagkabuhay muli, resurrection. At ito yung pangunahing itinalagang oras, pangunahing itinalagang panahon. At ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nag-atas ng dalawang two appointed times, okay? Na nagtalaga ng dalawang itinalagang mga panahon, okay? At dalawang pagkabuhay muli para sa mga angkan ni Adam. At dito, kapag ang sino mang gumawa ng kabutihan dito sa ibabaw ng lupa, ay doon sa kabila, ay ito ay makakamtan niya ang gantimpala, ang pangunahing gantimpala sa tinatawag na day of resurrection. At yung walang ibang humpay na gantimpala pagdating na ng tinatawag na major resurrection, which is the great hour of the day of judgment. At gayon din kung sino man ang nagpakasasa sa pagsunod sa mga sarili nilang kagustuhan, na ito ay pagsuway sa utos ng dakilang takapaglikha, gayon din naman sila ay mag-aani, sila ay lilitisin ayon sa kanilang mga nangangagawa dito sa ibabaw ng mundo. Magbabayad sila sa kanilang mga ginagawang pagkakasala pagdating ng panahon na yun. Okay?
At ang unang tinatawag na resurrection ay ito yung pagpanaw ng buhay ng isang tao mula sa kanyang katawan. Ito yung unang resurrection. Pagkapag pumanaw na ang kanyang kaluluwa mula sa kanyang katawan, ito ay may consider na minor resurrection, which is the first resurrection. Okay? At siya ay maglalakbay yung kanyang kaluluwa sa kabilang kaharian, ika nga. Okay? At yun ang tinatawag na first requital or the reward or punishment. Okay? Doon pag siya ay nahiwalay na ang kanyang katawan sa kanyang kaluluwa, okay, lilipat ito sa pangalawang, sa ibang realm, ika sinasabi, pangalawang kaharian na doon ay ang mayroong gantimpala at mayroong kaparusahan. Ang sino mang gumawa ng kabutihan, gantimpala may mapa sa kanya. At ang sino mang gumawa ng kasalanan o kapinsalaan sa sandaigdigan, doon ay makukuha rin niya at makakamtan ang kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung tinatawag na uh, yaw al-qiyama as-sugra. Al-qiyama as-sugra. Okay? Minor resurrection. Okay. Dadako tayo sa tinatawag na al-barzakh. Ibig sabihin ng al-barzakh, ito yung interval. Okay? It is the lifespan between the death and the day of judgment, which is a major resurrection. Okay? Ito ang tawag na interval. Pagitan, ika nga. Okay? Sa Arabic na word na al-barzakh, ito ang tinatawag na barrier. Okay? Yung bang bakod ba? Bakod o kaya'y pagitan. Padir. Okay? Between the two things. Okay? Sa pagitan ng padir, bako sa dalawang bagay. Yun ang tinatawag na barzakh. Gayon ito ay sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran sa Suratul Furqan verse 53 ng Suratul Furqan. Kanyang sinabi, Bismillahirrahmanirrahim. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Furqan, at ang Allah subhanahu wa ta'ala pinagsangan niya ang dalawang karagatan, ang tabang na maaaring inumin at ang maalat na matindi ang pagkaalat nito. At gumawa rin siya ng harang. So ito na ngayon yung barzakh, yung harang, okay, yung padir. At gumawa rin siya ng harang sa pagitan ng bawat isa nito na hindi masisira ang isa't isa at hindi ito maghahalo sa isa't isa. Kaya nga't meron tayong tubig tabang at tubig maalat. Hindi sila pwede maghalo. Mayroong pader na namamagitan sa kanilang dalawa. Okay? So yan ay napatunayan ng mga siyensya, sa larangan ng mga siyensya. Ito ay na-discover kamakailanman. Ngunit alhamdulillah tayo, okay, because of the light of the Quran, revelation of Allah subhanahu wa ta'ala, pinarating na sa atin kung ano yung mga bagay-bagay. Alhamdulillah. So ano yung shahid dito? Dito sinasabi nito ay waja'ala bainahuma barzakha wa hijra mahjura. Sabihin at gumawa rin siya ng harang. Si Allah subhanahu wa ta'ala gumawa ng harang sa pagitan ng bawat isa nito na hindi masisira ang isa't isa. Hindi ito maghahalo sa isa't isa. So ibig sabihin, ang barzakh na sinasabi, which is literally means ito ay ang barrier o pagitan o harang. Okay? At sa Sharia naman, ang ibig sabihin sa Sharia, kanina tapos na tayo sa literal means, okay? Okay, salitang kahulugan ng ibig sabihin ng barzakh, which is barrier o harang, pader. Ngunit, padadako tayo sa Sharia meaning, Islamic meaning o technical meaning na sinasabi. Dahil sa wikang Arabic, binubuo ito ng dalawang uri ng kahulugan. Ito ay ang literal na meaning at gayon din ito yung tinatawag na Islamic meaning. Okay. Sa Islamic meaning ng barzakh, ito ay tumutukoy sa panahon mula sa kamatayan hanggang sa tinatawag na araw ng paghukom. Ito na sinabi natin kanina, a lifespan between the death and the day of resurrection, which is a major resurrection. Okay, yan ang interval, pagitan. Okay. Sabi nga ng mga ibang mga
paniniwala ng mga hindi sa Islam yung ang purgatorio. Okay. Pero anyway, yan ay hindi natin pwedeng tanggapin dahil ang purgatorio, iba ang konsepto sa pagkilala o kaya sa pananaw nila mapatungkol sa purgatorio. Sa atin, napakalinaw na sinabi mismo ng banal na Quran. At ito ay bilang patunay, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Mu'minun. Okay? Sa Suratul Mu'minun, verse 100. Kanyang sinabi, la'allun a'amal. Sabi niya, okay, la'alli a'amalu salihan fima taraktu kalla. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, okay, upang mapagpunan ko ang anumang aking sinayang na paniniwala at pagsunod. Ito ay sinabi ng isang talipandas. Sinabi ng isang hindi mananampalataya. Sinabi ng isang makasalanan. Okay? Dahil pagkatapos na ipamalas sa kanya ang matinding kaparusahan sa araw ng paghukom, sa naglalagablab na apoy ng impyerno, kanyang sasabihin ay ibalik mo ako. Ibalik mo ako, okay? Ibalik mo sa akin ang buhay, O Panginoon, upang sa ganun ako ay manumbalik sa iyo muli, upang mapagpunan ko ang anumang aking sinayang na paniniwala at pagsunod sa iyo, Panginoon. Subalit, ito ay hindi mangyayari sa kanya. Hindi ito ay pagbibigay sa kanya. Dahil ito ay salita lamang na kanyang sinasabing kasinungalingan. At sa para manumbalik siya, para ulit maniwala at sumunod sa kanyang mga ipinag-uutos. Ngunit huling-huli na. Okay, sasabihin lamang niya yun. Ngunit kapag binigyan siya ng chance ulit, okay, pagkakataong ulit, ay katotohanan, ay gayon din ang kanyang gagawin. So kaya, ngunit, ito ay huling-huli na, wala ng pagkakataong pangmuli. Kaya nga, sa pagitan niya, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at sa pagitan niya, at ng daigdig, okay, sa pagitan ng kanyang nung kamatayan niya, which is ng daigdig, ay may harang, nagpipigil, harang, ito ng barzakh, okay, harang na nagpipigil sa kanyang pagbabalik tungo sa daigdig hanggang sa araw ng pagkabuhay muli. So yun ang, sa mga oras na yaon, yun ang tinatawag na barzakh. Yun ang tinatawag na barzakh. Okay. So, ito yung tinatawag na the lifespan between the death and the day of judgment. Okay. Sinabi ni Mujahid, kalugdan na siya ng Allah, ito yung tinatawag na between the death and the resurrection. Ito yung sabi ni Mujahid na isang mufassir din, nag-explain, okay? Nag-explain ng banal na Quran, mga talas banal na Quran. Sinabi, tinutukoy dito, ito yung pagitan ng kamatayan at saka ng resurrection. At ganyan sinabi ni Ash-Sha'bi, sinabi sa kanya, merong nagsabi sa kanya o sinabihan siya na ang ganito, may si Pulano ay namatay. At sinabi niya na he's not in this world or in the hereafter. Wala siya dito sa ibabaw ng mundo at ganyan din wala din siya sa kabilang buhay, which is major resurrection. Sabihin, ito yung tinatawag ng barzakh. Okay. Ayon kay Ibn Qayyim rahimahullah, kalugdan nawa siya ng Allah, ang paglilitis o kaya torment, okay, pasakit at gayon din yung gantimpala, okay, sa grave, sa libingan ng isang tao, ay ito yung isa pang pangalan para sa paglilitis o isa pang pangalan, isa pang katawagan para sa para sa tinatawag na blessings, para sa gantimpala, para sa another na gantimpala, another na pasakit sa tinatawag na barzakh. Sa tinatawag na barzakh.
Okay. Sabihin, kung mayroong pasakit doon sa loob ng libingan dahil alam natin yung loob ng libingan ay mayroong mga pangyayari doon, siya ay tatanungin ng isang anghel na nakatalaga para sa magtanong sa kanya, ay kapag hindi siya nasagot, ay katotohanan ang parusa sa kanya ay maaangkin niyang kaparusahan. At yun ay another term na naman doon sa parusa naman, doon sa panahon ng barzakh. At gayon din ang isang tao na binyayaan dahil sa kanyang pagsulat, dahil nakasagot siya sa kanyang mga katanungan sa libingan, it's another term o another katawagan naman para sa kaginawaan o gantimpala sa tinatawag na panahon ng barzakh. Okay. At ito yung pagitan ng buhay at saka ng araw ng paghuhukom na batay sinabi ni Ibn Qayyim. At sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa may waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun." So, sinabi natin kanina na katotohanan, okay, sa pagitan niya at ng daigdig ay may harang na nagpipigil sa kanyang pagbabalik tungo sa daigdig hanggang sa araw ng pagkabuhay na muli. Okay. So, yun ang barzakh. So, malino na sa atin kung ano yung tinatawag na barzakh. Okay? At nagbigay tayo ng mga dalil o batayan, proof, mula sa Quran na nagpapatunay sa katotohanan mapatungkol sa barzakh. Okay? At gayon din, yung kahulugan nito pang literal at pang Islamikong kahulugan mapatungkol sa barzakh. So, lahat ng tao, lahat ng may buhay ay dadahan sa panahon ng barzakh. Ngayon dadako naman tayo sa kamatayan. Al-maut. Al-maut. Ito yung walang iba kundi ang kamatayan. Dito, isa-isay natin yung topic mapatungkol sa kamatayan. Unang-una, ang kamatayan, yung tinatawag na maut, mula sa semantic point of view. Okay? Yung maut from the semantic point of view. Ano yung mga pananaw dito? Mula sa semantic. Okay? Ano yung ibig sabihin ng maut? Alam natin na napaka known sa atin na kapag sinabing maut, kamatayan, ito'y walang iba kundi ang kasalungat ng buhay, di ba? Pag may kamatayan, may buhay. Kapag may buhay, may kamatayan. So ang kasalungat ng buhay, kamatayan, at ang salungat ng opposite ng kamatayan ay walang iba kundi ang buhay. Okay. At gayon din, parang light in darkness, cold in heat, at gayon at iba pa. So mayroon tinatawag na salungat, right and left, at iba pa. Okay? Ang Arabic language, okay, sa Arabic dictionaries na matatagpo natin, which is yung tinatawag na define o kahulugan ng word na term na maut, ito yung tinatawag, ito yung sinasabing al-hayya, which is the opposites of hay. Ibig sabihin, the opposites of life. Okay? In the hayat, yung tinatawag na hayat, yung life, is the opposite of al-maut. Ito ay kasing kahulugan ng mouth. Okay? Hay means alive. Buhay is the opposite of to maut. Ibig sabihin is the opposite to maut. Ibig sabihin, dead. Okay? And the plural of hay is ahya. Ibig sabihin, yung pangmaramihan ng hay, which is life, ay ahya, mga buhay. At gayon din yung pangmaramihan ng maut, amwat, which is yung mga kamatayan, ika nga. Okay. At yung definition ng death is al-maut is the opposite of halit, tulad na sinasabi natin kanina. At merong itong root meaning ba? Okay, derived from the word, ika nga, root meaning, salitang ugat. Nang ibig sabihin nito ng maut, na yung salitang ugat niya, ay yung katahimikan. Sabihin, stillness. Stillness. Ibig sabihin yung talagang pag stand still ba? Yung bang wala nang, hindi na siya gagalaw at iba pa maliban na lamang kung gagalawin mo siya. Okay, for example, yung bato, yung kahoy ngayon na sabi natin pinutol mo na at iba pa. So kapag nilagay mo yan, hindi yan gagalaw. Okay? Tahimik yan, hindi gagalaw yan. So yan tinatawag na maut. Okay, yan ang tinatawag na kamatayan. Dito yung salitang ugat ng tinatawag na maut. Okay. At lahat ng bagay na ito ay nananatili at hindi kumikibo kaya tahimik, ay ito ay matatawag na dead.
Okay, patay sa ayon sa Arabic dictionaries. Okay. Gaya at marami tayong maririnig na matat an-naru mautan. Ibig sabihin, the fire has died. Ibig sabihin, yung apoy ay namatay na. Okay? At gayon din kapag ibig sabihin automatic namatay na kapag yung kanyang mga abo wala na siyang baga na natitira. So patay na talaga. Hindi mo pa masabing yung apoy ay buhay kapag mayroong pang bagang kumikinang sa harapan mo. So kapag wala ng baga at nanatira yung mga abo ay katotohanan patay na nga. Okay? Kaya tinatawag sa Arabic na matat anwaru mautan. Okay. At gayon din mayroon sinasabi nila matal harru wal bard. Sabihin, the heat, okay? The heat and the cold have died. Okay? Sinasabing yung mainit at saka yung malamig ay wala na, tapos na. Okay? Patay na. Kapag nawala na yung lamig at kapag nawala na yung init, tulad ng Saudi Arabia ay talagang pagdating lamig, sabi natin wala na. Okay? Sabi the heat and cold have died. Okay. At gayon din kapag sinasabi ng mga Arab na matat arreh, the wind has died. Kapag sabi, pag nawala na yung hangin ay nawala, namatay na yung tinatawag na hangin. Okay. Matat sal mukayyif, sinasabing natin matat patay na yung mukayyif. Okay? Sabihin, yung electric fan. Okay, yung aircon. At gayon din, matat al-khamar. Matat al-khamar. Sinasabi nilang, the wine has died when it goes flat. Okay, yun na. So, puro tayo ng English nito. Okay. So, yun ang sabihin dito sa makatuwid, al-mautu is that in which there is no soul. Sa Arabic, sa Islamikong pangkahulugan, pag sinabing maut, pag sinabing kamatayan, yung wala ng buhay. Yung wala ng buhay. Okay. At the root meaning ng al-maut, which is kamatayan, sa language ng Arabic ay stillness. So, sa sabi natin kanina, ito ay katahimikan Tahimik siya, hindi na kumikibo, hindi nagsasalita, hindi na gumagalaw. Okay. Then movement, sa root meaning, which is yung the movement, yung paggalaw nito, ito yung root meaning, ito yung salitang ugat ng al-hayya. Okay? Kapag gumagalaw naman siya, ito yung salitang ugat ng buhay. Kasi gumagalaw siya, kasi buhay pa siya. Halimbawa, pag sabi natin, nakikita natin, halimbawa may criminal, pinatay niya, binaril niya yung isang tao, tapos nadata ng mga pulis, okay, gumanyan pa yung kanyang daliri, isa pa, ay sinasabi ng mga pulis, buhay pa yan, dalhin sa hospital. Ganun yun. Ngunit pag wala na talaga yung pulso at iba pa, ay katotohanan wala na. Dead on the spot na siya. Okay. Hindi na pwedeng iano sa hospital. Pwede rin para asikasuhin. Okay. Sa Lisan al-Arab, doon sa mayroong isang Arabic na dictionary na Lisan al-Arab, sinasabi doon al-hayy, sabihin living in alive. Al-hayy means buhay na buhay. Okay? May buhay. Okay. Is everything that speaks in others. Yun. Lahat ng bagay na nagsasalita, gumagalaw ng sasalita, okay, nagsasabi, ay merong buhay. Yun ang sinasabi doon sa Lisanul Arab. Okay. At gayon din sa pagdating naman sa mga halaman, paano natin ma-identify na ang halaman ay buhay kapag sila ay fresh and growing. Okay, kapag sariwa, kapag sila ay namumulaklak at namumukadkad. Okay, mashallah, sila ay buhay pa. Buhay na buhay. Okay? In comes sa tinatawag na sa isang sa isang tao na may buhay, paano may konsidera na may buhay? Kapag ang kanyang kaluluwa ay ito ay napunta na o kayong kanyang binigyan na siya ng kaluluwa, yung sanggol na yun sa loob ng sinapupunan ng kanyang magulang, sa loob ng sinapupunan ng kanyang magulang. So yun ang fetus, okay? Sa tiyan ng kanyang magulang. So kapag mayroon na siyang kaluluwa within 40 days, okay, ay katotohanan ay ibig sabihin may buhay na yung batang yaon. Buhay na yung batang yaon. Kaya nga sinabi ng mga scholar, kapag nalaglag yung bata within 40 days, after maabutan niya yung 40 days, pataas, ay kailangan niyo itong hugasan, yung fetus na yun, kailangan ng hugasan at ilibing. Ngunit kung hindi pa, okay, kung hindi pa siya dumating ng 40 days, ay katotohanan ay hindi na kailangan itong ilibing at hindi na kailangan itong
hugasan sapagkat wala pang buhay yung batang yaon. Ito ay batay sa opinion ng karamihan ng mga scholars. Okay. At gayon din na ito ay kapag na sa kanya na binawian siya ng buhay, ibig sabihin wala na siyang nagkahiwala ng kanyang kaluluwa sa kanyang katawan, automatically siya ay matatawag na patay o wala ng buhay. Okay. At yung kamatayan, alam natin ito yung pagputol ng connection, okay? Pagputol ng connection sa pagitan ng kanyang katawan at ng kanyang kaluluwa. Sa papaano, anong paraan para maputol, mahiwalay ang kaluluwa ng isang tao at ng katawan ng isang tao ay sa pamamagitan ng kamatayan. Sa pamamagitan ng kamatayan. Okay. At yung pagbago ng panahon o sitwasyon ay na kung saan mula sa pag-separate, mula sa paghiwalay ng kaluluwa ng isang tao mula sa kanyang katawan, ay ito ay paglalakbay na naman o paglipat na naman sa kabilang daigdig, sa kabilang kaharian, ika nga. Okay? Pagkabahabaling ka, pag nahiwalay na ang iyong kaluluwa sa iyong katawan, ibig sabihin, lumipat na yung kaluluwa mo sa ibang ibayong lugar o ibang daigdig. Ito walang iba kundi ang daigdig ng mga nangamatay. At doon malalasa o kaya dadaan siya sa tinatawag ng barzakh na tinatalakay natin kanina. Okay. Ngayon, mapatungkol sa kamatayan, after na malaman natin yung Semitic point of view nito, okay, talakay na naman natin ngayon yung may consider, isang bagay na may consider na kamatayan. Ito'y walang iba kundi ang pagtulog. Okay, greater death and lesser death. Okay? Ano naman yung tinatawag na greater death at saka lesser death? Okay? So ito yung sinasabi nating pagtulog ay ito yung kaakibat, kakambal, kaakibat, kakambal, kapatid ng kamatayan. Okay? Kakapatid ng kamatayan yung pagtulog. Sabi ng ating mga scholar sa Islam, ito ay tinatawag na lesser death. Kunting kamatayan, ika nga, munting kamatayan. At yung kamatayan, yung pagtulog ay kamatayan, at yung paggising, ito yung resurrection naman. Ulitin natin, yung pagtulog mo, ito ay may consider na kamatayan, lesser death. At kapag binalik ni Allah subhanahu wa ta'ala ang buhay mo, para ikaw ay gumising dahil hindi mo pa naitakdang mamatay, yan ay tinatawag na resurrection. Binuhay kang muli. Bilang patunay, sinabi ng Allah sa banal na Quran sa Suratul An'am, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, sa chapter 6, verse 16 ng banal na Quran, sinabi niya, وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Kanyang sinabi, at siya ang Allah, ang kataas-taasan. Luwalhati sa kanya at kataas-taasan, ang kumukuha ng mga kaluluwa sa gabi kapag kayo ay natutulog. Nakatulad ng pagkuha nito sa oras ng kamatayan. At batid niya kung ano ang inyong nakikitain at kung ano ang inyong ginagawa sa araw. At pagkatapos ay ibabalik niya ang inyong mga kaluluwa sa inyong mga katawan pagkagising ninyo mula sa pagtulog. Nakatulad ng magaganap sa araw ng muling pagkabuhay pagkatapos ninyong mamatay upang mabuo ninyo ang itinakdang buhay dito sa sandaigdigan. Pagkatapos sa dakong huli sa Allah subhanahu wa ta'ala kayo ay magbabalik. Pagkatapos kayong bubuhayin muli mula sa inyong mga libingan. Pagkatapos sasabihin niya sa inyo kung ano ang inyong ginawa sa buhay dito sa daigdig. Pagkatapos kayo ay tumatambasan ayon doon. So dito sa verse na ito, sa Suratul An'am, verse 60, ay sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya yung kumukuha ng mga kaluluwa sa gabi kapag tayo ay tulog. Sabihin,
na katulad ng pagkuha nito sa araw, sa oras ng kamatayan. So, ibig sabihin dito, napakalinaw na ang pagtulog, ito ay bahagi ng kamatayan. Ika nga, lesser death. Okay? At gayon din, kapag tayo ay binalik sa atin ang buhay dahil hindi pa sa atin nakatakda, ito ay binangon muli tayo, kaya pagkabagbangong muli mula sa kamatayan, mula sa tinatawag na lesser death. Okay? Napakalinaw dito na kaya nga't may mga tao nakikita natin na sila ay binawian ng buhay habang tulog dahil yun ang nakatakda sa kanila. At mayroon naman tayo nakikita na kung saan pagkatapos nitong gumising mula sa kanyang pagtulog, saka naman siya namatay. At dahil yan ay lahat ng bagay, lahat ng sinuman ay naitakda na ni Allah subhanahu wa ta'ala kung kailan siya bawian ng buhay. Okay? Kaya nga sa bawat pagtulog natin habang tayo ay natutulog, yung tayo natutulog, ang ating mga kaluluwa ay ito ay kinukuha ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay babalik niya kung nanaisin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay hindi na babalik ang ating kaluluwa kapag ito naman ay nanaisin niya. At ito ay gagawin niya at walang sino man pwedeng gumawa maliban lamang ang dakilang tagapaglikha, ang nagbigay at naggawad ng buhay at nakumukuha ng buhay. At gayon din, kapag pinatili ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating kaluluwa, okay, tayo ibabalik na tayo at tayo ay gigising. Kaya nga, mula sa mga supplication ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnah, pagkatapos niyang gumising, kanyang sinasabi, Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Katuhanan, ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Katuhanan, purihin si Allah subhanahu wa ta'ala na binalik ang aking buhay mula sa kamatayan. Ito pa ibatayan na sinabi mismo ng Rasulullah, okay, na siyang bumabalik sa akin ang buhay mula sa kamatayan. Okay, at siya rin, tayo magbabalik sa kanya. At ibabalik niya at ang ating mga kaluluwa at tayo ay gigising dahil hindi pa tapos ang pagkain natin ng bigas. Hindi pa tapos ang pagkain ng atin ng tinapay, ng khubz, okay, ng shawaya at iba pa. Sa kadahilanan, hindi pa natin takda kung tayo ay babawian ng Allah ng buhay. At gayon din, sinabi ng Allah subhanahu sa banal na Quran, ngayon sa Surah Az-Zumar, chapter 39, verse 42 ng banal na Quran, sinabi niya, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, wallati lam tamut fi manamiha, فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Sinabi niya, ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang kumukuha ng mga kaluluwa sa oras ng kamatayan nito. Siya ang kumukuha ng kaluluwa sa oras ng kamatayan nito. Na ito ay ang tunay na kamatayan bilang kamatayan na katapusan ng buhay dito sa daigdig. At ganoon din, kinukuha rin niya ang kaluluwa ng sinumang hindi pa natatapos ang kanyang buhay sa oras ng kanyang pagtulog, na ito ay tinatawag na maliliit na kamatayan. Hindi na niya ibinalik pa ang kaluluwa ng sinumang nakatakda na ang kamatayan para sa kanya. At ibinabalik naman ang ibang kaluluwa sa katawan nito kapag hindi pa oras ng kamatayan, upang buuin ang nakatakdang buhay at kabuhayan nila. Katiyakan sa pagkuha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kaluluwa ng mga namamatay at sa mga natutulog at mga pagbabalik niya sa kaluluwa ng natutulog at pagpapanatili niya o din niya pagbabalik sa kaluluwa sa katawan na nakatakda na ang kamatayan ay mga malilinaw na palatandaan sa kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa sinumang nag-iisip at nagsusuri. Dito mga kapatid, napakalinaw ng tanda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit nakakalungkot, napakarami ang mga taong nagbubulag-bulagan, binubulag sila ng kamakamundong bagay, binubulag sila ng maling katuruan, sila ay nilalason ng mundo, sila ay nilalason paulit-ulit na nilalason ng kanilang mga puso at isipan sa maling turo at doktrina. Hindi pa ba nila napagmilay-nilay na pagmamasdan ang aya na ito
na walang sino man ang pwedeng gumawa nito maliban lamang ang makapangyarihan na dakilang takapaglikha. La hawla wala quwwata illa billah. Nasaan? Nasaan ang utak na iginawa sa isang tao na siya ay nilikha sa pinakamagandang paglikha? Nasaan ang utak na ginagamit niya sa pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala? Sa ayan na ito, napakaganda ng ayan na ito. Napakalinaw ng kanyang palatandaan na siya lang ang tanging may kakayahan na gumawa nito. Tulad ng sinasabi niya na siya ang nagkumukuha ng kaluluwa natin kapag oras na ng kamatayan. Ito man ay tulog ang isang tao, hindi tulog. At gayon din siya ang kumukuha ng kamatayan ng isang tao habang siya ay natutulog. Dito, kaya't makakita natin, may mga namamatay, binawian ng buhay, na sila ay mga tulog, at merong namamatay, ang binawian ng buhay, na hindi namang tulog. Dito sa ayan na ito ay napakalinaw mga kapatid. Napakalinaw mga gilaw namin tagapakinig, kaya nga't isipin natin, huwag tayong padala-dala sa mga haka-haka lamang na ginagawa ng tao. Huwag tayong palason sa mga maling doktrina. Sino pa ba ang dapat sambahin? Hindi bagat ang dapat sambahin ay yaong kumukuha sa atin ng buhay at yung nabigay sa atin ng buhay, hindi yung katulad natin na mamatay. So dito sa ayan na ito napakalinaw ang palatandaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito tinutukoy sa atin, sinasabi sa atin na siya yung may kakarapatan at may kakayahan na kumuha ng buhay habang tayo ay tulog. Ito ay pangkalahatan, okay? Sa lahat ng mga natulog at sa mga hindi natulog, siya yung kumukuha ng buhay. Okay. At gaya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-mention, okay, nagsabi ng dalawang kamatayan dito. Yung kamatayan na kung saan yung signal ng buhay, ng huling nating pagkabuhay. Huling nating tibok ng ating mga puso. Walang iba kundi yung kamatayan na talaga. At yung pangkamatayan na isa, yun yung kamatayan ng ating pagtulog na kinukuha yung ating kaluluwa na hindi natin na mamalayan. Kapag tayo ay tulog na, yung ating kaluluwa, siya ay gumagala ang ating kaluluwa na hindi natin alam. Okay? Ang ating hindi alam ng ating katawan dahil nahihiwalay ang ating katawan sa mga oras na yaon. So dito, dalawang kamatayan, which is yung tinatawag na major death at saka yung lesser death na sinasabi natin kanina. Okay. At ito ay kilala na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kukunin na Allah subhanahu wa ta'ala ang sinuman, ang kaluluwa ng sinuman ng kanyang alipin na naisin niyang kunin. Ito man ay siya ay mamamatay sa pamamagitan ng kanyang pagtulog o di naman kaya sa pamamagitan ng kanyang paggising. Okay, pagkatapos, kapag ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ninanais niya sa iyo na ikaw pa ay extend pa ang buhay mo, ibabalik sa iyo ang kaluluwa mo. Kaya't ikaw naman ay pinahintulutan niyang gumising muli mula sa lesser death o kaya munting kamatayan. Okay. At kaya nga't naman, dito, paano natin, ay pagmasdan natin, bigyan natin ng tinatawag na pagnilay-nilay, na napakapalad natin na tayo ay binigay pa sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang panibagong buhay. Alam niyo po ba, na kung ikaw ay mayroong pagkakataon lamang para pagnilay-nilayin, pag-isipan yung mga bagay na ito, marunong kong magpasalamat sa Kanya. Bakit? Dahil binigyan ka pa niyang pagkakataon para manumbalik sa Kanya. Binigyan ka pa ng pagkakataon para magtauba sa Kanya. Binigyan ka pa ng pagkakataon para sumamba sa Kanya. Binigyan ka pa ng pagkakataon para gumawa ka pa ng kabutihan. Kaya't huwag mong sayangin ito. Kaya at makikita natin yung mga tao na sila ay binawian ng buhay na mga nangatulog, at kung ating ibabalik natin yung ating ay katotohanan ay kanyang buhay, yung kanyang bago pa siya binawi ng buhay, tingnan mo, ang kanyang ginagawa puro kapaluan, lasing dito, lasing doon, babae dito, babae doon, at panunood ng anumang di ka nais-nais dito, doon, at iba pa, at paggawa ng kasalanan at kabalastugan. At pagkatapos noon, pag natulog siya, binawian siya ng buhay. Napakasakit at nakakalungkot, na kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya nga't yung pagbalik sa ng Allah ng buhay ng panibagong buhay pagkatapos ng pagtulog, ito ay malaking malaking palatandaan na ikaw ay binigyan ng pagkakataon na magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, magbalik loob sa Kanya, gumawa ng kabutihan at pagsunod sa Kanya. Alhamdulillah, tayo tinuro ng Islam sa mga bagay na ito. Okay. At yung kasunod na ating tatalakay, alam natin na ang kamatayan ay hindi pwedeng, walang sino man na kayang talikuran.
Ang kamatayan ay walang sino mang kayang pigilan. Ang kamatayan ay walang sino mang kayang iwasan. Lahat ng tao ay makakatikim ng kamatayan. Lahat ng sino man ay madadatnan niya ang kamatayan kahit na ito ay takasan niya. Subhanallah. Ang kamatayan ay hindi pwedeng takasan ng sino man. Hindi pwedeng takasan ng may buhay, ng tao, ng jin, ng hayop, ng mga halaman at iba pa. Walang sino man pwedeng tumakas dito. Walang sino man pwedeng lumisan dito. Ito ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kanyang sinabi sa banal na Quran, sa Suratul Qasas, chapter 28, verse 88 ng banal na Quran, sinabi niya, Kullu shay'in halikun illa wajaha. Kullu shay'in halikun illa wajahu lahul hukmu wa ilayhi turja'un. Lahat ng bagay ay mawawasak at maglalaho maliban sa kanyang mukha. Siya ang magpapasya at sa kanya kayo ay ibabalik pagkatapos ng inyong kamatayan para sa paghuhukom at pagbabayad. Dito sa talatang ito, ang pagpapatunay na ang katangian na mukha na tinalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ayon lamang sa kanyang kaganapan, kadakilaan at kamaharlikaan. Dito sa verse na ito ay sinasabi niya na lahat magwawasak, lahat mapupuksa maliban lamang ang kanyang mukha. Kaluwalhatian sa kanya. Kaluwalhatian sa kanya. At kanya pang sinabi sa suratu Ar-Rahman, sa chapter 55, verse 26-27 ng banal na Quran. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbuka dhul jalali wal ikram. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Kanyang sinabi, lahat ng nasa ibabaw ng kalupaan ang nilikha ay mamamatay, maglalaho. At ang mukha ng Allah subhanahu wa ta'ala na iyong Rab, Panginoon, na tagapaglikha, na punong-puno ng kadakilaan, kamaharlikaan, karangalan at kabaitan ay mananatili, magpasawalang hanggan. Dito sa talatang ito, ang katibayan sa katangian ng Allah na siya ay mayroong mukha na angkop at karapat-dapat lamang sa kanya na walang paghahambing sa kanya mga nilikha at pagtatanong kung paano ang pagiging gayon nito. So dito sa verse na ito na ating binanggit, napakalinaw mga kapatid na katotohanan ay lahat ay mapupuksa, lahat ay mawawala maliban lamang si Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din kanyang sinabi sa suratu Al-Imran, chapter 3, verse 188 ng banal na Quran. Sinabi niya, Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Subhanallah. Sabi niya, ang bawat may buhay ay matitikman ang kamatayan. At sa pamamagitan nito, babalik ang mga nilikha sa Allah na kanilang Rab, Panginoon at tagapaglikha upang sila ay hukuman. At walang pag-aalinlangan, makakamtan ninyo ang kabayaran sa inyong mga gawain ng buo at nang walang kakulang-kulang sa araw ng muling pagkabuhay. Sa makatwid, sinuman ang pinarangalan ng kanyang Rab na Panginoon at tagapaglikha at iniligtas niya sa impyerno at pinapasok niya sa Al-Jannah o Paraiso, katiyakan, nakamtan niya ang sukdulang tagumpay na kanyang hinahangad. Dahil ang buhay na makamundo ay isa lamang na mapanlinglang na kaligayahan na may hangganan. Kung gayon, ay huwag kayong magpalinlang. Napakalinaw, subhanallah. Lahat ng may buhay, nakakatikim ng kamatayan sa araw ng paghukom. Sa verse na ito, ay sino man ang nagpunyagi sa kabutihan ay igagawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang gantimpala at ang sino mang naging suwail ay gagawa din sa kanya ang kaparusahan. Ang katotohanan, ang walang hanggan na paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nilalaan lamang sa mga taong karapat-dapat dito. At ang sino man ay ganyang niligtas mula sa naglalagablab na apoy ng impyerno papuntang paraiso, la hawla wala quwwata illa billah, ay katotohanan siya nga sugdulang tagumpay ang mapapasa kanya.
Lahat ng ito ay mga verse na ating nabanggit ay walang makakatakas sa kamatayan. Walang makakaligtas sa kamatayan na ating nabanggit. Ito yung tinatawag na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay maging ang kanyang propeta, dakilang propeta, ay katotohanan ay hindi rin makakaligtas sa kamatayan. Ang kanyang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran sa chapter 39 verse 30 sa Surah Az-Zumar, sinabi niya, Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. O Muhammad, ikaw ay mamamatay at katotohanan sila rin ay mamamatay. Sila rin ay mamamatay. Dito, walang excuse, mga propeta man o hindi, lahat makakatikim ng kamatayan. Kaya't sino ka na tao na magmayabang? Sino ka na tao na mapagmataas? Ikaw ba ay hindi makakatikim ng kamatayan? Ikaw ba ay hindi dadapo sa iyo ang kamatayan kailanman? Huwag ka magmataas dahil balang araw, ikaw ay katulad ko na mamatay. Ikaw ay katulad ko na ibabaon sa lupa. Kaya nga, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay inalin niya ang kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng balita ng kamatayan, na ang kamatayan, ito ay naitalaga na sa Lawhil Mahfuz. Ito ay naitalaga na bago pa tayo ay biyawian ng buhay. Ito ay naitalaga na sa Lawhil Mahfuz. Ibig sabihin ng Lawhil Mahfuz, ito yung mga preserved tablet, sinasabi ng mga scholars. Okay? Ito ay batay sa kanyang sinabi sa Surah Al-Anbiya, chapter 21, verse 34 ng banal na Quran. Kanyang sinabi, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. At hindi kami nagkaloob sa kaninumang tao na nauna sa iyo, Muhammad, nang walang hanggang pananatili dito sa daigdig. Kung gayon, kapag ikaw ay namatay, O Muhammad, nangangarap ba sila na manatili rito magpasawalang hanggang pagkatapos mo? Hindi maaari. Dito sa talatang ito, ang tanda na si Khidir radiyallahu an ay namatay dahil sa siya ay isang tao. Si Khidir, ito ay istorya ni Prophet Musa alayhi salam. Dito, katotohanan, ang kamatayan ay dadating sa atin kahit dumating pa ang kaniyang edad, dahil dumating ang kanyang tinatawag na gulang na 100 years. Tiyak na darating sa kaniyang tinatawag na kamatayan. Walang makakatakas. Yung mga naunang panahon, kung ating babasahin yung kanilang kasaysayan, sa panahon ni Hud, panahon ni Qaum, Ad, Thamud, sila yung mga dalub, sila yung mga taong malaking mga tao, matatayog na mga tao. Sila yung nagtataglay ng ilang taon ang kanilang edad. Ngunit, bagamat ganun pa man, sila rin ay binawian ng Allah ng buhay, kahit ano pa ang kanilang lakas, kahit ano pa ang kanilang pangangatawan. Subhanallah. Kaya nga, sinabi dito, ito ang kamatayan ay hindi kailanman takakasan ng sinuman, maging ang mga jinn, maging ang sinuman. Ito ay nailathala mula sa sahih ni Bukhari rahimahullah sa Kitab Tauhid, Babul Qaulullah Ta'ala wa huwa al-Azizul Hakim. Okay? Sinabi niya, حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا حسين المعلم حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. Ito, ang hadith na ito ay napakalinaw mula sa nasalaysan ni Bukhari na sinasabi na ayon kay Abu Ma'mar na kung saan mula kay Warith, na mula kay Husayn al-Muallim, na mula kay Abdullah bin Buraida, na mula kay bin Ya'mar, na mula kay bin Abbas, na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang palaging sinasabi, A'udhu bika bi'izzatik, a'udhu bi'izzatik, ako ay nagpapakup sa iyong kapangyarihan, O Allah, na kung saan walang ibang Diyos maliban lamang ikaw, na hindi namamatay, hindi naiidlip, hindi dadako ang kamatayan, at ang mga jinn at ang mga tao ay mamamatay. Dito sa verse na ito, maging ang mga tao at mga jinn at sino pa mang may buhay ay makakatikim ng kamatayan. Okay? So, inshallah, sa darating na oras o darating na pagkakataon ulit, panahon, inshallah, sa ipagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala, ating itatalakay yung kasunod na karugtong ng talakayan na ito ay walang iba kundi ang kamatayan
ay mayroong naitalagang kamatayan kung kailan babawin ng isang buhay ng detalyado inshallah subhanahu wa ta'ala. Sa kadahilanan, ang oras na po ay tumatakbo para sa Fajar. Kami po ay maghahanda na inshallah subhanahu wa ta'ala. Maraming salamat po sa pakikinig, gayon din sa panonood. Naway ang aralin na ito at ang lecture na ito magbigay sa atin ng kaalaman, dagdag kaalaman, magbigay sa atin ng liwanag mapatungkol sa habang buhay sa tinatawag na kamatayan, mapatungkol sa buhay na hinaharap natin pagkatapos ng ating buhay sa sandaigdigan, magbigay sa atin ng light, magbigay sa atin ng liwanag, ilaw upang sa ganun, alalahanin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng panahon at lahat ng oras dahil ang kamatayan ay handang-handang nakaabang sa atin. Ang kamatayan ay hindi pwede natin takasan. Inshallah, naway bawian tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng buhay na tayo mapayapa, na sumusunod sa Kanya, na tayo mga malilinis at ang ating mga puso ay malinis mula sa mga nifak, mula sa pakitang tao, mula sa riya, mula sa tinatawag na kapakasalanan at iba pa. Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum wa akhiru da'wana alhamdulillah. Ashhadu annaka la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.